So welcome sa ating Morning Revival Preview. Mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 12. Patapos na tong MR. So week 12, Thursday, day 4. Yan. Meron tayo rito mga Bible verses. Mga 3 ang Bible verses natin. Babasahin ko siya. Romans 8:9. But you are in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Yet if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of Him. Dito mapapansin natin na dalawang titulo ng Espiritu ang ginamit. So yung una ay Spirit of God. Ang titulong Spirit of God ay pwede natin sabihin isang general title din ito, no, na binabanggit sa Lumang Tipan, no, ang Espiritu ng Diyos o ang Espiritu ni Jehovah. Pagkatapos binanggit naman niya ang Spirit of Christ. Ang Spirit of Christ naman ay isang New Testament title ng Espiritu. Sapagkat ang bagong tipan ay kapanahunan na kung saan dumating ang Panginoon, dumaan siya sa mga proseso, at siya ngayon ay naging Espiritong nagbibigay buhay, na ang titulo ay Espiritu ni Kristo. So, Espiritu ni Kristo. Kaya ito ay New Testament. Pero huwag niyo isipin na marami ang Espiritu. No, ang pumasok sa atin ay ang isang Espiritu lang naman. No, at siyempre, dahil nandito tayo sa bagong tipang ekonomiya ng Diyos, ang pumasok sa atin ay ang Espiritu ni Kristo. Pero ang Espiritu ni Kristo ay katumbas din ng Espiritu ng Diyos. So, isa lang naman yan. Philippians 1:19-20, This will turn out to salvation through your petition and bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and hope that Christ will be magnified in my body, whether through life or through death. Dito naman binabanggit ang Espiritu ni Jesucristo bilang isang masaganang tustos. So sa bagong tipan, sabi niya, ang tustos, ang masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. No? At ito, sabi niya, ay para sa salvation natin. Pwede natin sabihin na save na tayo. Talaga naman na save na tayo. At yung salvation natin ay eternal naman yan. Ibig sabihin, hindi na yan mawawala. Pero dito binabanggit ang isang salvation sa pamamagitan ng masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. Na ang salvation dito ay organic, by life. Ibig sabihin, na-save ka nga. Pero kailangan mo pa rin ma-save araw-araw. At ang paraan ng maligtas araw-araw ay ang tanggapin ang masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. Yan ang salvation natin araw-araw. Kasi pag salvation, sa isang banda, meron siya isang aspekto ng eternal. At yun, madali lang yun. Nanampalataya ka sa Panginoon, tinanggap mo siya, nabautismuhan ka, o di save ka na. At hindi naman paulit-ulit yan. Subalit, ang salvation natin pang-araw-araw ay nangangailangan ng masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. So yan yung daily salvation natin. Diba? Kung may tustos ka ng Espiritu, naliligtas ka mula sa temper. Hindi nagiging mainit yung ulo mo. Ang espiritong ito ay espiritu ng kaligtasan, mula sa mga negatibong bagay. Kaya kailangan natin itong kaligtasan o special na kaligtasan na dinadala sa atin sa pamamagitan ng masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. Ibig sabihin, ang Espiritu ni Jesucristo ay tustos siya. Tustos siya.
The kind of work we do for the Lord depends on the kind of spirit by whom we are guided, directed, instructed, and constituted. O ito, work ang binabanggit dito. Sabi niya, yung isang uri ng work, no, na kailangan natin ay isang work na kung saan siya ay nagabayan ng Espiritu, no, at nadirektahan ng Espiritu. Ano pa? No, na instructed. No, ibig sabihin, ito ay sa ilalim ng instruction ng Espiritu at constituted, na bubuo ng Espiritu. So sa madalit salita, anumang work, maski sabihin mo, spiritual yung work mo, kapag yan ay sa labas ng Espiritu, walang pangunguna ang Espiritu, walang paggabay, no, walang instruction, walang constitution, hindi naman work yan sa pananaw ng Diyos. Sa pananaw mo lang work yan, pero hindi yan work. Kasi yan ay nasa labas ng Espiritu. Ang bagong tipang ekonomiya ng Diyos, no, ay sa loob ng Espiritu. Kaya wag tayong gagawa ng anumang mga bagay na wala sa Espiritu. No? Kaya nga sinasabi ni Paul, ang totoong paglilingkod ay paglilingkod sa Espiritu. Unang-una ito ay sa pamamagitan ng ating pinaghalong Espiritu. Sabi niya, we serve God in spirit. Diba? Romans chapter 1. Hanapin niyo, may isang verse dyan na tayo ay naglilingkod sa Diyos, no, sa Espiritu. Ibig sabihin, ang Espiritu natin, naging organ din siya ng paglilingkod. No, na ang lahat ng bagay tungkol sa paglilingkod, no, ay sa pamamagitan ng ating Espiritu. Amen. Paul was not constituted of the Spirit of God or of the Spirit of Jehovah, but of the Holy Spirit and the Spirit of Jesus. As a vessel containing the triune God, Paul was fully constituted of the Holy Spirit, who was involved with the Lord's incarnation and birth, and of the Spirit of Jesus, who was involved with the Lord's humanity, human living, all-inclusive death, life imparting, resurrection, and ascension. Paul was a person constituted of this all-inclusive Spirit. Thus, when he came out to preach, he could truly preach Jesus Christ. Amen. Si Pablo, no, ay isang apostol na nabubuuan ng Espiritu. Hindi ng Espiritu ng Diyos sa lumang tipan, kung hindi ng Espiritu Santo at Espiritu ni Jesus sa bagong tipan. Kung tatanungin niyo ako, brother, may pagkakaiba ba itong dalawang ito? Na hindi siya nabubuuan ng Espiritu ng Diyos o ng Espiritu ni Jehovah, kundi ng Espiritu Santo at ng Espiritu ni Jesus. May pagkakaiba ba ito? Pwede kong sabihin meron. Meron siya. No? Pero pwede naman natin sabihin na wala. Kasi isa lang naman yung Espiritu eh. Isa lang naman yung Espiritu. Ang Espiritu ay isa lang. Sabihin mo man, Espiritu yan ng Diyos, Espiritu yan ni Jehovah, Espiritu Santo yan, ano pa, Espiritu ni Jesus. Isang Espiritu lang yan. Kaya sa bahaging yan, walang pagkakaiba. Pero sa function, meron. No, sapagkat ang Espiritu Santo ay involved, may kinalaman, no, kay Kristo. At ang Espiritu naman ni Jesus ay may kinalaman, no, o na siyang nakapaloob sa Espiritu Santo, ay matindi ang kinalaman niya sa gawain sa loob ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos. No? Kaya ang nakapuspos kay Pablo, yung Espiritu Santo.
at ang Espiritu ni Jesus. Espiritu Santo at Espiritu ni Jesus. Ito yung bumubuo sa kanya. Nabuuan siya niyan. No? At ang Espiritong ito, no, ay nakapaloob ang gawain ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagkakatawang tao, ang kanyang pamumuhay bilang tao, ang kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli, at ang kanyang pag-akyat sa sangkalangitan. So malaki ang pagkakaiba. Di ba? Kaya kung naalala nyo dun sa John 7, sabi ng Panginoon doon, yung Espiritu ay wala pa. No. Yung Espiritu na wala pa, ito yung Espiritu na tinutukoy niya, na siyang bumubuo kay Pablo. Yung Espiritu ng Diyos, andun na. No? Pero itong Espiritong ito ay wala pa ng panahon na yan. At ito ay umiral pagkatapos na ang Panginoong Jesus ay maluwalhati. At ito yung Espiritu na bumubuo kay Pablo. Ito ang dahilan kung bakit sa pangangaral ni Pablo sa kanyang pagsasalita, punong-puno siya, no, ng konsepto, mga bagay, kayamanan, katotohanan, pangitain tungkol dito sa isang ito. Dahil ito yung bumuo sa kanya. Kasi kung ano yung ibinuo sa'yo, yun ang magiging ministeryo mo. No? Kaya ano ang bumubuo kay Pablo? Hindi ang Espiritu ng Diyos, hindi ang Espiritu ni Jehovah, kundi ang Espiritu Santo at ang Espiritu ni Jesucristo. Kaya sana maintindihan natin yan. Amen. O ito, merong magandang paliwanag dito. Sabi niya, this Spirit should become our constitution. Then our work will be the expression of this Spirit. Tama naman. No? Kung ang bumubuo sa iyo ay ang Espiritu, no? ang Espiritu sa bagong tipan, na walang iba kundi ang Espiritu Santo at ang Espiritu ni Jesucristo, yan din ang magiging kahayagan mo. Yung kabuuan mo ay nagiging kahayagan natin. Then our work will be the expression of the Spirit. Oh, may example dito. For example, do you think it would have been possible for Elijah to be led by the Holy Spirit, or for him to do a work for Jesus as the incarnated one with humanity, human living, death, resurrection, and incarnation? Hindi. Hindi pwedeng mangyari yun. No, na si Elijah, hindi niya kayang magministeryo ng Kristo kasi hindi naman siya nabuuan ng Espiritu ni Kristo. So, tama naman yan. Okay? Okay, ang sagot dito, no. No, sabi niya, so no. Elijah had only the Spirit of God and the Spirit of Jehovah. Elijah may have had a powerful spirit, but he was not constituted of the Spirit of Jesus. For this reason, he could never do the work of ministering Jesus as the all-inclusive one or convey him as such a one to others. Oh, di ba maganda example? Si Elijah, si Paul, malaki ang pagkakaiba nila. Si Elijah, napupuspusan ng Espiritu ng Diyos at ng Espiritu ni Jehovah. Powerful siya dahil sa Espiritu. Katulad ni Samson, o si Samson, sinasabi sa atin, puspus siya ng Espiritu ng Diyos. Ang lakas-lakas niya. Oh, pero si Samson, makakapag-ministeryo ba ng Kristo? Hindi. Dahil wala naman siyang kabuuan ng Espiritu ni Jesucristo. Si Elijah, ganyan din. No, makapangyarihan siya, malakas siya, dahil sa Espiritu ng Diyos. Kung tutusin, nakakagawa nga siya ng milagro eh. Hindi ba? Kaya niyang tumawag ng apoy. Wow! Mula sa kalangitan, tinawag niya yung apoy. Bumaba talaga yung apoy. Napakatindi ng kanyang kapangyarihan. Si Samson, ganun din. Nung dumating yung Espiritu ng Diyos sa kanya, yung leon, inano lang niya, parang pinunit lang niya.
No? Ang lakas-lakas. No? Pero etong dalawa, hindi sila makakapagministeryo ng Kristo. Nakakagawa sila ng mga kapangyarihan. No? Baka marami sa inyo, makarelihiyoso ang konsepto. Bilib na bilib sa mga ganyang gawain. Tumatawag ng apoy mula sa langit. Wow! Para baka magkasunog pa niya. Naalala ko tuloy yung kwento doon sa mga disipulo ng Panginoon na gustong tumawag ng apoy. Hindi sila tinanggap. Sabi niya sa Panginoon, tumawag tayo ng apoy. Ano to mga fans ni Elijah. Pero anyway, yun yung panahon na hindi pa naman nila natanggap yung espiritu ng Panginoon. Kaya ang konsepto nila, tumawag din ng apoy. So, ganun. Isipin mo itong panahon na to. Kung kaya mong tumawag ng apoy, marami mamamangha sa'yo. Pero, matatakot sa'yo mga tao. Takot sila sa sunog. So, hindi yan ang ministeryo ng bagong tipan. No? Hindi tayo dapat maging mga anak ng kulog. Kundi dapat tayo ay nabubuuan ng Espiritu ni Kristo na katulad ni Paul na sa ating pagpipreach ang ating naihahayag ay ang Panginoon. No? Ang kayamanan ni Kristo, ang kagandahan niya, no? Ang mga bagay na nagawa niya, no, ang biyaya na meron siya, ang dami. No? Kaya yung mga nagpipreach ng Kristo, no, ang sarap pakinggan. Kaya dapat nabuuan ka upang ikaw ay makapaghayag ng Kristo. No? At sa panahon na yan, no, ang mga tao, no, ay natutustusan. Amen. Today's reading na ako. Just as the Spirit of Christ is the reality of Christ, so the Spirit of Jesus is the reality of Jesus. No? So yung Espiritu niya ang realidad niya. Tama naman yan. No? Paano masusumpungan mo si Kristo sa isang realidad? No? Kailangan pumunta ka sa Espiritu. Ang Espiritu, dadali niya mismo si Kristo sa iyo. No, so yun yung ibig sabihin nito. If we do not have the Spirit of Jesus, Jesus will not be real to us. But today, Jesus is real to us because we have the Spirit of Jesus as the reality. The realization of Jesus. Okay. Jesus was a man who continually suffered intense persecution while he was on earth. Jesus, the Spirit of Jesus, is the spirit of a man with abundant strength for suffering. He is the spirit of a man as well as the spirit of suffering strength. So, una sinasabi niya na ang realidad ng Panginoon ay ang Espiritu. Pag merong Espiritu, real siya. Pag wala, maaaring marinig mo, katulad ko, bago ko nasumpungan ng Espiritu, nadidinig ko na si Jesus sa loob, lalo na sa loob ng relihiyon. No? Pag panahon ng Christmas, mayroong kwento tungkol sa kanya na pinanganak siya, ang saya-saya, ang gaganda ng mga kapaligiran. No? Pero asan si Jesus? Wala naman sa atin. Kasi wala tayong Espiritu. Ganyan ang relihiyon. Sa loob ng relihiyon, may mga kwento tungkol kay Jesus na magaganda, pero yung Espiritu hindi nadadala. Kaya walang realidad, walang paghipo talaga sa Panginoon. No? At pag panahon na mahal na araw, maganda din ang kwento na siya ay napako sa krus, ito ang nangyari. No? Pero wala namang Espiritu, wala ding realidad. Ngayon, sinasabi sa atin, ang Espiritu ni Jesus, okay, ay isang masaganang palakasan, okay, para sa pagdurusa.
Sa panahon ng pagdurusa, dinadala ng Panginoon ang kanyang espiritu upang magdala sa atin ng kalakasan. Ngayon, binanggit sa atin na ang kwento tungkol sa Panginoon, okay, nung siya ay nabubuhay pa, dumaan siya sa isang matinding pag-uusig hanggang pinako siya sa krus. So, dinaanan niya ng Panginoon. No? Pero mapapansin niyo, bagamat matindi ang pag-uusig sa kanya, no, ubod ng lakas ang kapangyarihan niya sa gitna ng pagdurusa. Wala kang madidinig na ano siya, yung nagreklamo, umangal, yung pang isang time na hindi na niya matiis, nagagalit na siya, walang ganon. Kasi ang kapangyarihan ng Panginoon, anumang pagdurusa, kaya niyang daigin, kaya niyang tiisin, kaya niyang labanan. Yung realidad niya nandito sa Espiritu. Ngayon, kung kaisa mo ang Espiritu ng Panginoon, no, sa loob ng Espiritu, merong pagdurusa na tinatawag natin pagdurusa ni Jesus na pwede natin maranasan. Pero sa loob ng Espiritu, meron din niyang kapangyarihan, no, na bumabata, dumadaig sa mga pagdurusa na nandyan din sa Espiritu. Kaya yan yung nagiging kwento ng buhay ng mga believer sapagkat sila ay nakikiisa sa Panginoon, identified with the Lord, no, sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pagdurusa niya, nagiging pagdurusa mo rin. Pero ang kalakasan niya, kung saan dinaig niya yung pagdurusa, nagiging kalakasan mo rin. Kaya ito yung kwento ng buhay ng isang believer. No, kaya tayo ay nakikibahagi sa pagdurusa niya, nakikibahagi rin tayo sa kalakasan niya. Kaya huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot sapagkat merong kalakasan sa gitna ng mga pagdurusa. As an evangelist, Paul went out to preach and he also suffered. In the suffering, he needed the Spirit of Jesus because in the Spirit of Jesus, there is the suffering element and the suffering strength to withstand persecution. So ito yung binabanggit ko kanina. Merong suffering element sa loob ng Espiritu. No, dahil nakikibahagi ka sa Espiritu, yung suffering na nandoon, nagiging bahagi mo rin. Pero yung strength na dumadaig doon sa suffering, nagiging bahagi mo rin. Kaya okay lang. No? At ito ay dapat maging karanasan ng mga believers sa kanilang paglilingkod. Okay. In our preaching today, we also need the Spirit of Jesus to face the opposition and persecution. The Spirit of Jesus is not only the Spirit of God with divinity in Him, that we may live the divine life, but also the Spirit of the man Jesus with humanity in Him, that we may live the proper human life and endure its suffering. No, kaya binanggit sa atin ang dalawang mahalagang bagay, no, na nagiging benepisyo natin o blessing natin sa panahon na tayo ay nabubuhay sa Espiritu ni Jesucristo. Sa isang banda, ginagawa kanyang tamang tao. Kasi ang Spirit ni Jesus ay Espiritu ng kanyang pagiging tao. No, kaya idinadala kanya sa loob ng humanity ng Panginoon, hindi ginagaya. Kundi ito ay tinatawag nating identity. Identify tayo. No, ang kanyang humanity ay nagiging humanity natin. Na pinakamataas na humanity sa buong sangkalupaan, walang tataas sa humanity ng Panginoon. Meron itong pinakamataas na morality. No, ang kanyang humanity, mataas, wala na, yung wala, sagad ang taas ng moralidad ng humanity ng Panginoon. No? At the same time, dinadala niya yung lakas na kung saan dinaig niya lahat ng suffering, pag-uusig dito sa lupa. Tingnan niyo, hindi naman pinanganak ang Panginoon na mayaman. Hindi siya nabuhay sa karangyaan. Sabi nga niya, yung anak ng tao, walang
lugar para ipahinga niya yung kanyang ulo sa gabi. Wala siyang bahay. No, kaya puno ng kahirapan, persecution ang buhay ng Panginoon, pero puspos ang kalakasan. No, kaya yan yung kailangan makita natin. Tayo ay dinadala ng espiritu ng realidad sa Panginoon. Amen. Romans 10:12 says that the Lord of all is rich to all who call upon Him. The Lord is rich and rich to all who call upon Him. O ito, maganda to. Pinag-usapan natin, ang Panginoon, ang kalakasan. Ang Panginoon, ang ating nagpapaloob sa lahat. Paano tayo makakapasok sa mga ganyang karanasan? Call. Amen. Sabi niya, ang Panginoon ay mayaman sa mga tumatawag sa kanyang pangalan. No? Ang ibig sabihin nito, ang kayamanan ng Panginoon ay naibabahagi sa atin sa panahon na tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon. Oh, Lord Jesus. Di ba? Kapag ikaw ay inuusig, huwag kang lumaban. Oh, Lord Jesus. Amen. Huwag kang malungkot. No? Kailangan mo lang ay, oh, Lord Jesus. No? Sa panahon ng problema. May problema ka ba? Oh, Lord Jesus. Nag-aalala ka ba? Oh, Lord Jesus. Meron ka bang kapighatian? Di ba? Meron ka bang mga anxiety? Takot? Oh, Lord Jesus. No? Kapag tumatawag ka, mayaman ang Panginoon sa iyo. No? Sa mundo, marami mga gamot na tinatawag na relieve. Relieve daw, relieve. Masakit ang ulo mo, relieve. No? Pero ang Panginoon, ang totoong relieve. No? Yung sakit ng damdamin ng tao, walang gamot yan. Pero ang Panginoon, pag tinawag mo, no, na papalaya ka sa maraming bagay. Kaya mayaman siya. Kaya ano ang way? Call. Sabi niya, mayaman siya sa lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan. Okay. The way to enjoy the riches of the Lord is to call upon Him. The Lord is not only rich, but also nigh and available, as mentioned in verse 8 of the same chapter, because He is the life-giving Spirit. As the Spirit, He is omnipresent. Yun. Paano mo tatawagin ang isang tao na wala naman dyan? No, yung mga ibang dumidepende sa mga tao, hindi naman nila laging kasama yung tao na yan. Pero ang Panginoon ay omnipresent. Ang ibig sabihin, walang limitasyon ang kanyang presensya. Saan ka man pumunta, saan ka man nandiyan, ano man yung sitwasyon mo, ang Panginoon nandyan. Nasa loob na natin, andyan pa sa paligid natin. Omnipresent. Walang dako, no, na hindi siya nandun. Yun ang ibig sabihin ng omnipresent. Walang limitation. Nung panahon na siya ay nasaan yun ng tao, meron pa din siya limitation. Pero omnipresent pa rin siya noon sa espiritu. Pero ngayon, no, yung full presence niya, andi dito na. Kaya napaka magandang desisyon na tumatawag tayo sa kanyang pangalan. Maririnig ka niya, no? Madadamayan ka niya, matutustusan ka niya. No? Mag-practice lang tayo. Oh, Lord Jesus. Oh, Panginoong Jesus. No? Sa lahat ng sitwasyon. Amen. At any time and in any place, we may call on His name
When we call on Him, He comes to us as the Spirit, and we enjoy His riches. When you call on Jesus, the Spirit comes. So, it's just a call away. Pag sabi, oh Lord Jesus, yung Espiritu, ang bilis andyan na. Mas mabilis pa kaysa sa hangin. Amen. Oh Lord Jesus. 1 Corinthians is a book on the enjoyment of Christ. In chapter 12, Paul tells us how to enjoy Him. The way to enjoy the Lord is to call on His name. Oh, praise the Lord. No, palagi natin sinasabi, enjoy the Lord. No, dito sa mundo, yung mga tao lang sa recovery ang lagi nagsasabi, enjoy the Lord. How do you enjoy? Call on the name of the Lord. Amen. Kapag tinawag mo ang pangalan ng Panginoon, nakakapasok ka sa pagtatamasa sa Panginoon. Amen. Kaya kailangan palagi tayo mapaalalahanan. Kaya yung mga early believer, no, they are callers of the Lord's name. Di ba nung si Paul, sabi niya, maghuhulihin niya yung mga believer. Hindi niya sinabing huhulihin niya yung mga bautismado o sino. Ang sabi niya, huhulihin niya yung mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Bawal tumawag nung panahon na yon. No? At kapag tumawag ka, madidinig ka ni Paul, huhulihin ka niya. Pero ngayon, di bawal. Oh, Lord Jesus. Huwag mo lang guluhin yung mga kapitbahay mo. Tumawag ka, no, ng tamang pagtawag. Amen. Amen. Whenever we say, Lord Jesus, we drink of Him. Okay, ulitin ko to. Whenever we say, Lord Jesus, we drink of Him, the life-giving Spirit. So yung life-giving Spirit, drinkable siya. Spirit siya. No, ang Espiritu ay pwedeng pumasok sa atin, pwede nating inumin, pwede nating kainin, pwede nating hingahin. No, yan ang kagandahan. Ibig sabihin, ginawa ng Panginoon yung sarili niyang Espiritu para maging laan sa atin. So yun yung Espiritu. In 15:45, so sa 1 Corinthians, we are told that the Lord is now the life-giving Spirit. Whenever we call Lord Jesus, He gives us the Spirit. So, Lord Jesus, He gives us the Spirit. Pag tumawag ka sa Panginoon, ang binibigay niya ay ang Espiritu. Eto. Siya yun. Eto ko. Oh, Lord Jesus, eto ko. Parang ganyan. Naku, ang daming karanasan tungkol sa calling on the name of the Lord noong mga nagdaang panahon. Ang dami. Nadinig ko lahat ito. Ang yaman, no, ng mga karanasan ng mga kapatid na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay? If I call a person's name, and if he is real, living, and present, then that person will come to me. Na ang ibig sabihin, yung pangalan, yung persona, na kapag tinawag mo ang isang tao at siya ay buhay, siya ay nandyan, siya ay isang persona, lalapit siya, dadating siya, sasagot siya. Kasi yung pangalan ay persona. Ngayon, ang pangalan ng Panginoon ay siya mismo, ang kanyang persona. At dahil sa siya ay nandyan, Espiritu, siguradong magre-respond siya sa iyong pagtawag. Amen. Amen. The Lord Jesus is real, living, and present. He is always available. Whenever we call on Him, He comes. Hindi kanya bibiguin. Amen. So, ang ganda ng ending ng MR natin, calling on the name of the Lord. Salamat, Panginoon. Binigay mo sa amin ang isang daan upang ikaw ay tamuhin namin, upang madala ka namin sa aming pangangailangan. Panginoon, inatasan mo kami na tumawag sa iyo. Salamat binigay mo ang iyong pangalan sa amin
upang sa pamamagitan ng pangalan mo, kami makasumpong ng kaligtasan, kasaganaan, katamasahan, biyaya, at matugunan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Amen.